31. So today is first Wednesday sa October. Then October is a mission month. I'll be speaking about mission and be speaking about the value of sending missionary and supporting mission. Kung unsa kadako nga importansya ang pag-send sa missionary and ang pag-support sa mission. Luke chapter number 16, verse number 26 down to verse number 31. If you turn there, kung nana ka sa stand, please stand, and then itong basahon siya, sabay-sabay tanan. So, go sa 26, hangtod sa verse number 31. And we try to learn this tonight about sa nakasulat diri. Okay? Tana, say amen? At ang basahon, verse 26, start, and then begin. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can be passed to us, and would come from things. Verse 7. Then he said, I pray thee therefore, Father, thou art wouldest, and send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into his place of torments. Verse 9. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And she said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear Moses and prophets, neither will be persuaded, thou that rose from the dead. Let us pray. Lord, once again, thank you for tonight. Help us, Lord, tababo ka panahon, Lord, makatuon ni simong pulong. Lord, help us to love mission. Help us, Lord, to be a mission-minded, not only to be support mission, but help us to go, Lord, in our place. We go, Lord God, sa among gitawag na area kung asa ni mo ginabutang every day. Lord, help us to shine as a child of God. Lord, thank you for saving us. Salamat, Lord, kay imong giluwas. Dili ni malaglag, Lord, dili matog impierno, but nanay kinabuhing walay katapusan. And Lord, salamat sa langit na imong gi-prepare para namo, and someday we are going to heaven. And someday, Lord God, kung abot among kamatayon, amo nga mga uban hangtod sa hangtod. Lord, among ginabalik ka ng duhog imaya sa mga ngalan karong gabi. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Nice song. The title of message tonight is all about the value of sending missionary and supporting mission. Now, the purpose of the local church is what? To send missionary. Now, karon di pa tayo makasend kay tungod wala pa tayo nag-graduate, wala pa tayo nag-follow sa Ginoo. But later in life, later sa itong itawag na church, there are a lot of believers na gitawag sa Ginoo, na-save sa coastline. Then, pag na-save sa coastline, gitawag sa Ginoo, nag-surrender sa ministry. And some of them, they were local. And maybe some of them, they were foreign. And most of the time, kung istoryahan ganit na gitawag na mission field, usahay, sa itong una-huna, murag lisuda, no? For example, tawagon ko sa Ginoo sa Thailand, or tawagon ko sa Ginoo sa Cambodia, tawagon ko sa Ginoo sa Lon Panido, or tawagan ko sa Ginoo sa Glen, or any place sa Pilipinas. Makainom siya ka lisod, pero sa Ginoo wala lisod, amen? Di man na imong buluhaton, iya man na sa Dios, amen? Now, the value of sending missionary and supporting mission. Now, kung mo na ako nagsuon, sa verse number 26, mo na istorya nga namatay ang dato o namatay po si Lazarus. Napaluman na istoryahan ni nga ang dato nagmatay sa pagbuklat sa imata, nasa sa impyerno. O niya ang pobre, yung sa Bible, namatay si Lazarus, pagbuklat po sa imata, naan sa langit, kauban si Abraham, dito sa gitawag nga lugar, kung si Abraham. But remember, naay na po kayo nga good fix between heaven and hell. So walay makaabot gikan sa langit, padulong sa impyerno, wala ko'y gikan sa impyerno nga musaka padulong sa langit. So mao ni ang boundary nga kung sabihin, grabe ka fix, grabe ka sulid, nga even gani ang imong gitawag nga imong ginamit dili ka makalahos sa duha ka parte sa lugar nga gipadulungan after death. But verse number 27, kay ang katong dato naa na sa impyerno, wala na mo sila mahimo. Wala na siya chance nga makaapas kang Lazarus, wala na siya chance nga makaambak atong murag gold fix nga gibutang nga muambak sa gikan sa impyerno, padulong sa langit, wala na gyud chance kay because nasa sa impyerno. And then gihangyo lang niya si Abraham, una-unang hangyo niya nga ituslo ang kamot ni atudlo ni Lazaro,
ipatulo siya ba kay tungod uhaw na kay siya, but mauni ang ikaduha niyang hangyo sa King Abraham nga maghatag og lesson sa atong gitawag ka kinabuhing Kristohanon. Kani nga tao na sa impierno. Ikaw di na kamatog impierno, amen. Kung kani nga tao na sa impierno na ay desire nga sangyawan ang iyang mga igsoon, unsa lang kita nga unsa man nakabaton na sa unsa man nga dili ta maadto sa impierno. Verse 27, tanawa sa Bible, then he said, I pray thee therefore, Father, unsa diha, that thou wouldest send him to my father's house. Now, dili man gid mahimo ni Lazaro nga ituslo sa iyang tudlo para makainom siya og tubig. Pero ingon sa dato sa kang Abraham nga, Father, pili ba nimo nga ipadala si Lazarus sa ako balay sa among balay? Ingon sa verse 28, for I have 5 brethren, naa siya 5 kaigsoon, that he may testify unto them, lest they also come into this place for what? Torments. Now remember, Ikson, when people die, kung nasa impierno, wala na sila chance ng altong langit, wala na chance na judgment na posible pa nga makasulod sa langit. But many people in hell today crying, praying, nagahandom, nagahangyo, nga naay someone nga muadto sa ilang panimalay ug mo istorya may tungod kang Kristo para dili sila makaadto sa lugar kung asa sila karon. I think so tonight, it is a privilege for us na maluwas. Wala ko kabalo kung naa ko'y parinti sa impierno karon nga nagaampo na unta maluwas ko. I don't know kung naa kay parinti, naa kay lolo, naa kay igsuon o anything na naa sa impierno ron nga nag-pray nga pili mo adtuan si so and so para masay. But one thing I know, naangkod akong kinabuhi nga walay katapusan. Amen? O ikaw po, the same thing with you. You receive the Lord Jesus Christ as your Savior. Naangkod na mong kinabuhi walay katapusan. And now, if this kind of people, kay dato nga tao, nag-pray siya na isang bali mo said, na unsa lang ka nga ikaw nga dato. Nga ikson, kung naman mo encourage si mga nga mulakaw, kung naman mo encourage si mga nga musulwiring, kaning tawanan nga nasa impierno. Hindi sa impierno gani. Pero tanawa ang desire. Tanawa ang vision, tanawa ang burden, tanawa ang iyang itawag na kasubok. Kaya naman, di gidalinig soon ang tao na nasa impierno. In fact, in verse number 29, gitubag sa ni Abraham. Ayun sa Bible niya, and Abraham said to him, they have Moses. Naarito si Moses, naarito yung mga propeta, let them hear them. In verse number 30, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Now, kung ba kayo sa ginamit sa kanina nga verse, giingon sa Bible, igsoon, that Abraham said, naaman dito ang prophet, naaman dito si Moses, naaman mga tao dito nga, kabalo paunsa makasulod sa langit, tuguti na lang sila, nga sila'y mutudlo, sila'y muadto dito, para masangyawan yung mga igsoon. Pag giningon sa Bible, so in verse number 30, kabalo yun ang kaling tao, kabalo yun sila, nga ang ilang pamilya, hard din may tungod sa pulong sa Diyos. Kung sa ingon niya, Abraham, dili man pwede nga, and verse 30, and he said, nay, Father Abraham, but if one went, ara si Abraham, narito si Moses, narito ang mga propeta, narito ang mga pastors, narito ang mga Kristohano, nagasangyaw sila. But wala niya po'y salig ang katong dato nga nasa impierno nga maminaw. Kung sa ingon niya, kung posible Abraham, kung naaigikan sa patay mabanhaw, istoryahon sila paon sa makasulod sa langit, maminaw sila. But our verse number 31, tawag ni Abraham, and he said unto him, if they heard not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though no one rose from the dead. Now, minaw igsoon, kung di mong kaya minaw sa pulong sa Ginoo, unsa lang kaya katong tao nga namatay, nabanhaw gikan sa patay. Di may gamiyo sa katao nga formado. Di may gamiyo sa katao nga na-knowledge sa Bible. Di may gamiyo ang tao sa mga tao nga nakabalo paun sa makasulod sa langit. Unsa lang kaya nakabalo ka nga pila na kabulan namatay, pila ka ano namatay, ibangon. Niadto sa imong balay, unsa kay matiyo di kamudagan?
Samot na di maginaw. Muna yun ni Abraham, dili, kailangan nila ang milagro, nga mabuhi, ang patay para lang istoryahan sila. But enough na ang mga prophets, enough na si Moses, enough na ang pulong sa Ginoo, nga makabati sila sa pulong sa Dios, o sila usaman, maluwas. Now, minaw igsoon, dili makaya sa katong kato, na doon iyang pamilya. Pero makaya nimo. Makaya nimo. Di na makabalik ang dato gikan sa impierno pagawas ani kalibutana para istoryahan dili makaadto sa impierno, but makaya nimo nakabalo na ka di na ka ma-impierno. The value of sending missionary and supporting mission. Ing ana igsuon ka importante nga mag-send og missionary. Ing ana ka importante igsuon ang pag-support sa mission. All of us that are saved, tananta ikaw ug ako, we are usaman product of mission. Ano ko sa ganina, kung wala yung missionary, masurdag nga nato sa Jensen, maybe wala na siba kung ipinsang si Dundi. Kung wala po na save si Dundi, maybe wala po na save. Kung wala po na save, maybe wala na karon diri. Because of mission, not diri. Because of mission, not diri so nagatigong ta, nakabalota that we are going to heaven someday after we die. Before you can properly understand mission, you need to realize that you are saved. Aminaw igsoon, before nimo masabtan ang gitawag nga misyon, daw masabtan sa nimo nga luwas ka. Nga ano ang Kristohano walay desire sa kalat? Kay even sila dili man sure maadtog langit. Kung naa may tao nga makagkaroon og support og mission, katong tao nga luwas kay naman, because nakita na igsoon nga need nila ang Savior. Ato may balaan igsoon kailangan nila ang manluluwas. The mission of church is to go and reach more people for Christ. We support mission. Yes, nagasenta og money for missionaries. Nagapray sa mga missionary. But not only to support mission, but also we do mission. Ang uban, pastor, muhatag lang ko, pastor. Nakapagbuhata, pastor, ihatag na lang ko sa mission, pero di lang ko mulakaw. Di lang ko musurin. No, di. Di lang ang missionary ang ikuman ng mulakaw. Tanantag Kristohano. Amen? Mauna kung suwas ka. We support mission. We pray for missionary, but always remember, so on. We do mission. Mubuhat ta sa tawag ng plato sa Ginoo. Dili pwede nga muhatag lang ta. Dili pwede nga muampo lang ta. But we need to do something nga mubuhat og so on sa tawag ng By the way, ano yung pinaka-importante diri? You cannot give mission kung dili ka faithful of tithes. I've been giving mission for almost 10 years. Before struggle sa tithes, wala kay importante sa paghatag og tithes. Kung di man nimo mauli ay kapulo sa Dios, unsa lang kaya ang mission? And in fact, ngani na siya. Kung dili ka faithful sa imong tithes, walay blessing mo sulod. Paunsa ka makahatag sa imong mission kay ang mission outside ba na sa imong tithes? For example, naakay tithes, wala mo gihatag. In the next week, wala ka blessing. Ano na mag-expect na tagaan ka sa Ginoo? Kaya naman, disobey naman gadaan, ben i-obey, there's a blessing. Pero wala ka nag-obey, there's a command for God na maghatag og tithes. But remember, kung dili ka maghatag og tithes, dili ka maghatag mission. Mao na, kailangan masabta na ito igsuon that you cannot give mission kung dili ka maghatag sa tithes. Before you give mission, be sure na faithful ka sa iyong tithes. Mga estudyante na ito dali, nag-eskwela. Wala ko katry nga nihatag og tithes, bata pa ko. Pero sa diya, matuluan ta ko unsa ang tithes ko ay ang baon everyday. Amayon ka, pastor. Ang baon man ako sa Friday akong ihatag tanan dili na tithes. Kay ang tithes the first 10%. For example, everyday gabaon kag 20 kanang dos maunang tithes. Kung maingon ka, pastor, ako lang isang ni pag Friday, dili na tithes. I'm telling you, you cannot give mission kung dili ka mag-tithes. Yes, bukomit ka sa mission, pero sa struggle ka. Di ka kahatag. Kaya naman, walay supply gikan sa Diyos. Asa lagi ka ng supply, dito na nagikan sa imong tithes. That's why, importante masabtan that you need to be faithful in tithes. Ay, pastor, dos ramani, pwede naman isahon pagka Domingo, yes. Kabalo man to ka ng dos. Pwede rin mo na isahon pagka-Domingo. Pero dili, kailangan ang Ginoo ang gitawag nga isahon pagka-Domingo. Ang kailangan niya, kanang adlaw, nga nakadawat ka o 20, kanang dos, mo na iyaha. Dili niya kailangan ang pagka-Domingo.
Na paunsa man ang pastor malahi among tithe. Pag offering diya. Offering envelope. Every time makadawat ka og kwarta kwa 8%. Ibutang sa offering envelope, di na makuha na kaya naman sa offering envelope. And I believe after ana makahatag ka sa mission. Sobra pa. Ay pastor gamay ra kay nang 2 piso gamay ra kay is gamay pero trawa kung sa kagamay di mo mahatag. Unsa na kaya ang dako? Usahay ang tao ang mindset niya pastor mo hatag lang ko kanang naanay dako. Sa gamay pa lang galit di ka kahatag usa na ka sa dako. Tama ba? Kung imong mindset dili ka faithful sa gamay, dili ka faithful sa dako. Ang Ginoo dili mo hatag nako nimo kung sa gamay pa lang gaan dili ka faithful. Muna dili mo masabtan ang mission. Dili mo properly mahatag ang imong commitment. Siguro nag-commit ka kung pila ka kung last year commit ka pero traon maski 5 lang imong commitment pero sa data ka naay santi wa katag no. Ano man kay dili ka faithful sa imong tithes. Gamay lang imong hatag sa offering sa mission pero wala mo nahatag tungod kay walay supply ang Dios. Kaya naman nag-disobey ka by bringing back our tithes in the Lord. Remember, tithes is for the Lord. Bring it all the times. What is the word bring? Ibig sabihin, dili na imo. Nay nag-iya. Nga, isipong galing mo bigsoon. Muna akong nasabtan. Ang gipangayo sa Ginoo 10%. Ikapulo lang. Kung isipon mo, ayahay kay kayo, 90 mo ha? Kunya, yes, para sa Diyos. Maski unsa ka nako imong kwarta, dili gyud matupungan ang gipangayo sa Ginoo. 10% sa Ginoo. And that's why mo na atong kulit sa Ginoo ihatag sa Dios kay man iya man na. And then after ana sayon na lang sa imong hatag og mission. Nganong dugay kita makahatag mission tungod kay wala tay properly knowledge about giving. Now, for 3 years sa post line, unta masabtan nimo unsa ang tithes. Unsa ang ikapulo. Ayaw ko sa pinakaubos. Ayaw ko sa pinakatunga. Kung baon nimo sa tunga, nagasuhan nimo daan dili na tithes. Now, sa una nila ko malimtan. Every sweldo na mo sa una. Usahay ang sweldo na mo. Buo ba? Di buok. 1,000. 1,000 tanan. Usahay 500 tanan. Nga among ties. Nara sa 300. Nara sa mga 400. More na among ties. Nga maglasod, pagpakambyo. Ang among ginahimo, before na mo siya magasto, mag may gasolinahan. Ang among style, magpatubel may call. Kunya, before ko mabayad, call, pili pakambyo daan. Ang nalugay, ang among katong pamboy dito nalugay nakasabot sa samuan pero tong permero libog siya usa man klase nga tao man mutubel mabayad pa gyapon mo pakambyo man siya papakambyo medaan kaya mo paano guys sa kami mutubel so mutubel mi among gitubel isa rin ka station kay para makasabot siya kung unsa among ginahimo later dili magbalik si mutubel ito nalugay kapano lagi siya kani pakambyo kada ano dili na nga so pakambyo kada ano sige pakambyo. And then, hatag niya ang kambyo, saka kumubayad sa kwan. Guys, saka kumubayad sa gitawag na tubig. Now, ingana ison, ingana ka importansya ang first 10%. Una na siya, dili tunga-tunga, dili po pinakalas, dili po in the middle, dili po siya ingon nga next, ang nagasuhan, but the first. Now, i-try lang ni 1 month. Hatag og guys for 1 month sa imong gitawag na baon. Ayaw mabuta ang Biyernes. Lunes pa lang, makadawat kag 20, 30, 3, 5, 2. Normal, di na, tinuod lang. In a 1 week, mabuo ni mo na, ihatag sa Ginoo by next week, so ihatag ka sa blessing. Ano man, nag-obey ka sa Ginoo. Amen? Now, you cannot give mission kung dili ka faithful sa tithes. Muna, encourage sa kadaan, before before ka mo butang o gitawag nga amount sa imong gitawag, commitment sa imong gitawag nga mission, faithful sa tithes para ma-provide nimo ang kinahanglan sa imong gitawag nga mission. Now, always remember, so we give because we show our love to Christ. No? God give first sa gitawag nga kinabilang. Una, sa magdugay because of time. Why? So very valuable nga mag-send out missionary and supporting mission. Anong importante man ni Pastor? Because number 1, dito magdugay because God commands us. Ang Ginoo sa diya kana say taigsoon, walay laing sugo ang atong obra ng Bible in the book of Matthew. Na ay 5 Jesus Christ give us the Great Commission in 5 commands. Ikalima niya gisugo, balik-balik. Tagaay ni siya og 1 pagtagad. Kung naa kay ballpen, markahi imong Bible para makit-an nimo. Ikalima balik-balik ni. Pag balik-balik ka ni importante nga sugo na.
Matthew chapter 28 verse 19 down to verse 20. So go sa verse 18. Then ambak nila sa Mark. Abi ako basaw, tanawa sa mga mata. Bible verse 18. And Jesus came unto speak unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Verse number 19. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Number 1. Matthew chapter 28 verse 8 to 20. Isa pa ka verse. Mark chapter 16 verse 15. Lima siya kakumanig soon, pero usaray tumong. 5 kasugo, pero usaray tumong. Ang tanong ni Mark chapter 16 verse 15. The Bible says, away bibira ko pasahon. Mark 16:15. The Bible, and he said unto them, Go na pod, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ikaduna na siya, second time na. Isa pa ka verse, Luke 24, verse 46 down to 48, for third time. Tanawa yung Biblia like so on. Luke 24, verse 46 down to 48. And I'm telling you, so is commanded by God. So importante kayo nga, pasabta na ito nga mo support of mission or mo send of missionary kay gisugo ni sa Ginoo sa matag believers, sa matag Kristohanon 24, 46 down to verse number 48. Mark in the Bible, kung nakay ballpen diha, markahining para naakay guide, nakay matanaw. Verse 46, the Bible says, and he said to them, that it is written, and that it behove Christ who suffer, and to rise from the dead the third day, verse 7, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at what? Jerusalem, verse 48, and ye are witnesses of these things. English of verse number 47, and that repentance and remission of sins should be preached, mawali siya, in His name among all nations. Kanina, going into all the world, going into all nations, and look at chapter number 24, all nations, beginning at Jerusalem, so sa Jerusalem, hanggang sa buong nasyon, and we are witnesses of these things. Kasi gusto niya din, kita nga mga believers, kita nga mga saved. Isa pa ka verse, John, chapter 20, verse 21. Now, ikapat na siya for fourth time, that Christ command every believers, every churches, to send missionary and support mission. John chapter 20, verse number 21. Mark in your Bible, para namin makitaan kung magbasa mo sa Biblia, ma-remind mo ani. John chapter 20, verse 21. The Bible says, ingon niya, then said this unto them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Ibig sabihin, Christ, kasi sa garabar sa kalibutan, sa diya ka na sa kalibutan, dahil karoon, ikaw ka na ay Kristo, ikaw na po ang ipadala sa Ginoo. Isa pa ako for the last verse, Acts 1:8. Ano basahon sa Bible? Acts chapter 1, verse number 8. 5 times, God, Jesus Christ, command. Ihatag sa Ginoo, give us that great commission. Ikalima, iksoon, kabalik niya. But mauni ang pinaka-nindot sa iksoon sa verse Acts chapter 1, verse number 8 is commanded. At ang basahon sa Bible na, start, begin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and in Samaria, and on the uttermost part of the earth. Naiksoon, tanawa niya, use the Bible na, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kung imong grawig soon, from sugod sa Matthew, Mark, Luke, John, and ang book of Acts, ang Ginoo sa diya nga nabala nagikan sa mga patay, wala siya nagpakita sa mga unbeliever. Never. After Christ risen from the grave, ang iyang gipang-meet ang mga believers, ang mga apostles, ang mga disciples niya. And that's why kaning commandment kaning Great Commission, gibilin niya sa unsa man sa mga believers. No, dili ang Roman Catholic ang believers, dili ang Iglesia ni Cristo ang believers, dili ang Jehovah's Witness ang believers, dili ang mga Protestant ang believers. Kinsa ang believers? Kita. Nga nakabalo ka kita luwas tungod kay nisalig ka kang Jesus Christ. After we receive power, the Holy Ghost come upon you. Every person na saved in sa Biblia,
You got the Holy Spirit. Na ang Holy Spirit sa mong gitawag ka kinabuhi. Tama ba? So that's why, ang gipinan sa sugo, sa Great Commission, wala lahat kung dili kita nga mga saved. Dili pili mo lakaw ang dili saved. Kung mga ikso ni Roman Catholic, they go in Philippines for Christianity, for religion. Wala pa na natulawat ka salvation. Ang tundo nila, mahimo lang ang Roman Catholic, luwas ka. Di lang ka musipak sa ilang simbahan, Katolik ko lang yung namathan, mamatay ka Katoliko po, then, mo na yung pagdula, langit ka. But remember, wala nila ginala ang kaluwasan, pinaaging Kristo. Ang ilaha is to what? The membership of Roman Catholic. Dila ka before sa una. But thank the Lord, isang puan, nagtundo nimo how to be saved. Na isang mo nagtundo sa imo nga, through the Lord Jesus Christ, it bring us siya ang dalan, siya ang kamutuoran, o siya ang kinabuhi. Kung walay laing dalan, matulong sa langit, hindi pinaagi lang kang Isu Kristo. And thank the Lord that you are saved, that I am saved. Amen? So that's why kami nagsuon ng gabi, I'm telling you, it is very valuable na mag-send ka missionary. It's very important to support missionary. Kaya naman, because we are saved. Pili mo support ang dili saved sa mga missionary na to. Pili mo support ang dili saved sa atong dili mo pili mo lakaw ang dili saved. Kabantay baka namin nagalakaw uban. Pero dili man po sakto ang ilang tulutan. Nay nagalakaw pero dili man po sibo sa pulo sa Ginoo ang ilang salvation. But remember, you and I are saved. The Bible says, after the Holy Ghost is come upon you, if you are saved, kung naman ka, kung luwas ka, ang balaang Espiritu ko sa mga kinabuhi, the Holy Spirit will dwell in you, o mauna ang saman, and ye shall be what? Witnesses. And the next phrase, na importante kayo siya, unto me both. Simultaneous sa isuon. Dili lang pwede nga dili lang kamusugurin sa malapatan. Ibig sabihin, tanan ni siya, dungan. Na ay nag-reach out sa malapatan, na ay nag-reach out sa Thailand, na ay nag-reach out sa Africa, na ay nag-reach out sa other country. Why? Because the Bible says, yung dre, and unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Now, so naminaw, I don't care kung unsay istorya sa mga other religion para nato. Ngayon sa sulpot, okay lang. Balag sulputa ay mga tiluwas. Amen. I don't care kung persecution na asa tuwa. I don't care ngayon sila unsay ugma ninyo. Sige lang pangalagad. Unsay ugma ay amos kayo. I don't care naman ang imong kinabuhi nimo diri ra man na. Ang imong gihatag nga panahon sa Dios, it will last for eternity. Ang imong gihatag nga panahon sa Dios, nay mga tao mga luwas, nay mga tao mga doon nimo someday sa tinawag nga fire judgment. Kung kumusta, mo mga pasalamat nimo kay naman. We support mission, we send missionary. Ika na igso ng valuable, nga valuable igso ng pag-send sa missionary o pag-support sa mission. Because we are commanded with God. Mao na, if the church support missionary, ang simbahan naagi panalangin. Amen. Na blessing. Ngano man, wala dili wala ka di tawag kay hangad at kwarta. Mo imong timan igsoon. Na ay blessing kay ni ubay ta. Dili man kailangan sa Ginoo ang imong kwarta. Ang atong kwarta sa coastline, dili kailangan sa mga missionary, kailangan simbahan, pwede mo support. Pero you to understand ba, as a church, we need to have a mind na mo support sa mission ngayon naman para mo sa itong gitawag na kagalingon, para nga sa itong gitawag na simbahan. Ang imo mag-support sa missionary, hindi lang para nimo, but para sa whole church na. Alay ko sa inyo, itong building, dili man dili ta na atong kwarta ani. Ano naka-building man ta? Because we support mission. I believe that. Because of missionaries atong gisuportahan, ang Ginoo nakita niya imong need, and then ang need gisupply sa Dios kaya naman nag-obey ta. Naay command nga mo-support sa mission, naay command mag-send of missionary, and then if the church obey that, there is a blessing. Amen? Walay panalangin oy. Ayaw ko nga walay panalangin simbahan, naay blessing diri. Ang tao nga ingon nga walay panalangin dia, sige mo simba dia, walay blessing. Wala lang yan experience. Kung saan naka-experience mo, kasi simba kayo diri. Tanaw, kinagod, kasagaran naka-persecute nimo, kasagaran naka-istorya, parain nimo ito simbahan. Mao ko ng tao nga wala kang galing nakasurod di mas kaysa. Pero kung bakit alam nila kung saan ginahimo diri, I believe ang Ginoo magliyok silang kinabuhi, nga hindi dahil tama dahil. There's something wrong, there's something
lahi sa ilaha. And you know what? You are saved. You are commanded by God. It is very valuable support million kay tanan tayo igsoon, isugo sa Ginoo. Di lang ang pastor, dili lang ang gitawag ng mga teachers, di lang ang mga workers, but all the saved person, all the people that are saved, we are commanded by God. And always remember, when we obey, there's a blessing. Remember, igsoon, ang Great Commission, wala igsugo sa mga dili luwas. It is commanded to all that are saved. Wala ning igsugo igsoon. Remember this, sa diya, sa Labanao, nowhere in the Bible makita ka nag-istorya sa mga unbeliever. Ang istorya sa mga Ginoo, all the believers na nagtuo sa iya, tanan nagsalig sa iya, mauna ang ipang-istorya ni Kristo. So, gibinlang sila, wala gani kakita itong mga Katoliko. Si Pedro. Pero wala yung mga Katoliko itong katayin, gibinlang sila sa gitawag nga Great Commission. And pa, lang gigamit si Pedro kay si Pedro bilong mo atong tayo nga nagpakita si Christ. Ang lang gibuhat si Pedro ilang pope, first pope nila, ilang i-adapt si Pedro para lang nga mahimo sila nga tinuod si bahan pag ginuwat dili man si pope. Dili man pope si Pedro. Never si Pedro adto sa Rome. Tuloy, di ba ang ilahang mga pope dapat nagpuyo sa Roma? Wala si Paul, no? Matuwa pa ko nga si Paul nakapuyo sa Rome, na-preso dito namatay. Yung cannot find in the Bible, so nga si Pedro nag-abot siya sa Roma. Nag-abot sa Roma si Paul lang. But Peter, naala sa Jerusalem, throughout Samaria, Judea, diyan ang area nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Remember, we are commanded. And remember, igsoon, there's a blessing in obey. Paula igsoon, makaanap sa misyon, kay naman, nasabta na ito igsoon, nga Ginoo nagluwas sa atuwa. We give mission because God give first a missionary. Kasi kayo, sa diha na na-save na igsoon, nasabta na ito, mga first missionary sa Lord Jesus Christ. From heaven, bibiyaan niya ang langit, ang angel, ang iyang mga katangan dito, ang iyang tinawag na kingdom dito, bibiyaan na niya to go into this world, nga pait kaayo, luoy kaayo, may talunganan, gutomon, kapuyon siya, daugon siya, dugdaan, kulatahon siya, gibiyaan na niya for the sake ng saman, na ay kao nga masay. That's why, kung luwas na igsoon, we need to do something to follow the command of the Lord Jesus Christ, the Great Commission. Kung dito wala ka igsoon, then, support kita sa willing mo na tao. Kung di ka gusto mo magdahilan, support na lang. Okay? Kung dili ka mo hatag, then ikaw lataw. Dili ka, lataw ka o hatag. Ako lang pipiliyon, hatag lang ko eh. Sa ito palakon. Pero I believe this, kung tawag ka sa Ginoo, kung Ginoo mag-inaglead mo, pato ka ng lugar, adto eh. Di ba? Pero sa ko agad, gilig sa Ginoo dili nga lugar, pero nato siguro naman, kaya Ginoo may tawag sa kwadre, di ba tao? Wala man yung pasordad na, Munching, dito ka sa malapatan mga say, dito ka ano rin, ang tawag sa kwadre, Ginoo. This is pasordad, amen? That is a missionary. That's why God's command us, the value of sending missionary and supporting missionary is what? Number one, God command us. Number two, yan din naman, pati talaga ko ni last, maybe Sunday night. For the last 3 points pa ni, kung tama sa duha lang. The value of sending missionary and supporting mission, because number one, because God command us. Number two, because of the example of missionary in the Bible. Now, importante igsoon, ang atong masabtan, kung unsa ka valuable ang pag-send sa missionary and supporting mission, because naanay na una to. Yes, minaw, dili ka missionary sa mga lugar, kung sa diya na saved ka, you are a missionary. And people around you nga dili saved, that is your mission field. Ang imong school, ang imong mga classmate, that is your mission field. Sa trabahoan nimo, that is your mission field. Sa imong panimalay, that is your what? Mission field. Isa ang missionary, alas pastor man dito, ikaw ang missionary. Every saved person, every Christians, every believers, you are a missionary. Wala ka sa laing lugar, pero naa ka sa imong lugar. Remember, because the example of the missionary in the Bible, number one, ito ba yan? Jonah. Ito ba yan? First missionary sa Old Testament, ipadala sa Ginoo sa lugar sa Nineveh, sa mga tao, sa mga Ninevites. Jonah chapter number 1. Okay? Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Zechariah, Malachi. Old Testament, in the book of Jonah. Jonah chapter 1.
chapter 1, verse number 1 to 2. Okay? Ako basa ako sa Biblia. The Bible says, "Now the word of the Lord came unto Jonah." Now, may nagsuon. Ang panawagan sa Ginoo may igsoon, dili si pastor mo istorya sa imo ana. Kung ang Ginoo matawag si mo sa ministry, kung asa ka nga lugar, ang mo istorya sa imo ang Dios. Amen. Mauna kung asa ka nga place, kung asa ka dalog sa Ginoo, ang Ginoo may matawag nimo. The same with Jonah, verse 1. Now the word of the Lord came, my son, ang pulong sa Dios na abot anto kang Jonah, the son of Amittai, saying, verse 2, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." Now remember, Ikson, Jonah is a missionary. Ingo sa Bible, Ikson, si Jonah, naabot siya ang pulong sa Diyos. And the Bible says, ipadala sa Nineveh to reach those Ninevites. And the Bible says, because of wickedness, kailangan sila masangaman sa pulong sa Diyos. Remember, Ikson, every day, ang Ginoo, nag-istorya man imo. At you are missionary, kaya imong kauban yung classmate, kauban sa trabaho, kaya imong masugata nga tao. Now, kailangan mo na sangaman. Kailangan mo na tudluan. O wala lang igsoon tudluan kundi ang pulong sa Dios. At and the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." At tuwan, sa pagka-verse, sa Bugamay, Jonah chapter 3. Jonah 3 verse 1 and 2. Kasi nabo ani, tamo sa disobedience, yan ato gyud ang istorya, naabot sa tawag nga Wells Billy, and abot sa Wells Billy, giluwa abot siya, o yang lugar, verse 1. "And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach unto them, preaching that I bid thee." So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city, and 3 days journey. Next one we know. Sa diya kasi Jonah itawag sa iyo, first calling, wala na ginaw. Pabungon-bungon lang ba? At asa ko Nineveh, at isa ko sa Tarshish, sa kanyang barko, ako mo sa inyo nag-istorya sa mga bata, no? Amon sa barko, sa Tinay, sa Wells Billy, pagbuman, giluwa na gapon sa lugar sa Nineveh, and the Bible says, at second time, nga ang Ginoo nag-istorya sa iya, wala na nagduduwa si Jonah, ni Haros, hindog siya, and went unto the Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. Remember, Ikson, ano yung malapatan? Gatuod ko kung talang naging ka mo win souls. Kung talang naging ka magkaroon of desire na mo reach out o kalag, silingan, classmate. Kaya bang talag at aon ba? Kaya bang desire na to is from God telling you nga sa Yahweh, from God telling you nga sharing yung classmate, yung kawas sa trabaho, yung kawas sa negosyo, sa Yahweh. Kung di lang ka mabalik na like, so on, I believe this, ang imong friends karong luwas na. Kung mo every time na kauban nga unbeliever, wala laing ginaparimay ang Ginoo sa imo nga. You need to tell them about the Lord Jesus Christ. Ang problema lang mahandog ang ika. Nalang they fear. Pagkakawa si Jonah, the first calling sa iya, wala siya naginaw kasi yung Bible, nakabiswabi ng life. Nalayo sa Ginoo, nagalayo sa Ginoo, nagkaproblema. Pagkakawa good, pag umanagapon siya problema, nibalik nagapon siya kung asa siya tawag sa Ginoo. Nibalik nagapon siya kung asa man siya dapat ibutang sa Diyos. Muna sa tuwing tawag, ginugod ka sa akin, so please remember this, if God telling you to witness your classmate, to witness your loved ones, sharing the word of God, look, told ko ani, with all of my heart, kung magawas lang sa iyong baba, always pulong sa Diyos. Yes, na mo hate ni mo. Pero every time kung na mo isuryahan si Jesus Christ, dili lisod para nila ang masabtan ang kaluwasan. Pero usahay nga nung dili na masabtan ang simple plan of salvation, even sa imong pag-istorya, dili makita. Even sa imong paglihok, dili makita. Even sa imong pagpanginamoy, dili makita. How can they believe sa imong Dios nga even gani ikaw nagduwa madali kay tuo? Mauna, dito atin sa Ligson, Jonah is the missionary of God. Nagipadala sa Nineveh to raise their Ninevites because of wickedness. Number 2, because of time, at oras. Ako na ibadayo by Sunday night. Acts 8, verse 1 to 4. Acts 8, verse 1 to 4. Unang missionary in the Bible,
importante ni, kaya mga missionary nga nagtagpungan na to. Wala kay surrender, si Jonah wala kay surrender. And next, kani mga persecuted Christian, mga una mga Kristiyano nga persecute before, mauna igsoon, bakit Andre in Acts chapter 8 verse 1 to 4, they were scattered abroad, everywhere preaching the word. Kani mga believers before igsoon, nga nasa book of Acts chapter 4, mauna mga tao igsoon nga nagsangyaw, sa diya nga sila gi-persecute, verse 1. Ingon sa Bible diya, and as they spake unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, verse 2, being grieved that they took the people and preached through Jesus the resurrection from the dead, verse 3, and they laid hands on them and put them in the hold until the next day, for it was now eventide, verse 4. Howbeit many of them which heard the word believed. Howbeit many of them which heard, nakadungog sila, the word, then believed. And the number of the men was about 5,000. Now, naay mga persecuted so sa mga priest, mga captain, temple Sadducees, di pang persecute sila. The Bible says, those persecuted Christians, they were gathered together, and the Bible says, naglakaw sila, nagsangyaw sila, ang pulong sa Ginoo, may mga scattered siya, and the Bible says, they were man 5,000. Nakadungog, unya usaman, nito. Now, so those persecuted Christians, itawag sila nga usaman, mga missionary. Now, edwa, kung atong ginabuhay ganyan, Juna, at rakitan, ang Ginoo, nagtutunin mo to witness your fellow classmates or your friends, kung kamalibot, kung ganawa, igsoon mo kinabuhi sa persecuted Christians. I know a lot of you are persecuted. Pero dili baka igsoon na persecute ka mo onda ka sa inyo. The more we persecute, the more we do more for God. The more na gina-persecute ta, the more na gina-istoryahan malain, the more na igsoon nga gina-istoryahan o dili maayo, the more na gina-kasab-antas ng ginikanan, gina-sangyaw ta, the more na gina-sumog si mo. That is the more na maghimo ta pusgan na magbuhat og daghan pang buhaton para sa Dios. Amen? No, don't be live in ayaw sipa ang persecution. Kaya sa Biblia, kinsa ang nangabuhi ka Kristo, muagi o usaman persecution. Normal lang na. Normal lang na ingon siya nga, simba na po, pangalagan na po, lakaw na po mo, busy mo sa simbahan. Ako ba bukod, bahala o mabisi sa simbahan, mabisi sa kalimutan, amen? Bahala na naman ako lakaw kung gikan sa simbahan, naglaag kung gikan sa barkada, gikan sa inuman, gikan sa bisyo, no, hindi na mao, amen? That's why always remember, even if you are persecuted, Christians na persecute, but always remember, dili makapugong sa tuwa ang pagbalik sa pag-spread out through the gospel. Right? So on, the value of supporting mission, missionary, and supporting mission sa buwan, because it's God's command. Valuable tayo ngayon man, it is command by God sa tuwa, and there's a blessing when you obey. Number 2, because una, mga example ng mga missionary, nag-reach out of tao po sa atong gitawag ng mga forefathers. Una, si Jonah, ikaduwa, ang atong gitawag ng mga persecuted Christians. Ay, a lot of people pa, kaya ito mag-iant tanan because of time. But I'm telling you, on, it is very important for Sabta Nixon to have a value sa atong tawag na sending missionary and supporting mission. By the way, ako sa kanina, all of us are saved. All of us are members of Coastline Baptist Church. We are the product of mission. Mission is very important. People get saved because of mission. Tao maluwas. Because of mission, we want people na dili maadto sa impyerno. Remember those rich man? Kung sa inyo niya, Abraham, pili ba nung mag-send si Lazarus? In my father's house, because I have 5 brethren. Now maybe karon gabi, wala kay 5 brethren. Pero na kay 1 classmates. Maybe tonight, wala kay 5 brethren. Pero na kay 2 neighbors. Maybe tonight, wala kay 5 brethren. Pero na kay 1 teachers waiting for you to tell about the Lord Jesus Christ. If God says, do it, then do it. Ayaw kahadlok. Manang wala na Sunday morning, ayaw kahadlok po-follow sa Ginoo or Sunday night, ayaw kahadlok po-follow sa Ginoo anuman, because He is what? Consistent companion. And number 2, it is our great helper.
Don't be afraid to follow the Lord. Yes, na mga friends na to, na mo pugong din na to, no? Naagi mga kaila na to, nga pugngan din na. But remember, dili na iya sa Dios, but iya na sa yawa. Let us pray. Lord, once again, thank you for tonight. Thank you, Lord, for allowing us to see the value of supporting missions and sending missionary. Lord, tabangin ni to do more in our mission. Thank you, Lord, that na Pastor Doug, when he surrender sa Jensen, gikan sa Amerika. We offer ilang whole life, whole family, this struggle. Pasalamat, Lord, kay Deacon Kenny. Lord, we are the product of mission. Lord, tabangin ni as a saint, as a product of mission, help us to have mission-minded, Lord, for those people around us na wala pa po na save, Lord. Isod kayo, Lord, ang mga tao na wala pa nakadungog sa kaluwasan. We know, Lord, that we were dying, we're going to hell. But Lord, use us. Use your young people. Use the children. Use the adults, Lord, to reach more souls. Lord, ibalik ang kainit, Lord, sa among pagpangalaga, Lord, regarding sa pagdaog ka lang. Tabangin ni Lord that people around us, they need Christ. Lord, kabalumi sa mga taong nagapalibot sa mo ang yawa, naghahatag siya o kahadlok. Naghahatag siya o pagduha-duha. Nadilit ni mo share kay basit malain sila or basit masuko sila. But Lord, kabalugid ni nga dugay na kanaglihok sila kasing-kasing. From time to time, Lord, nagaingon ka, ngasangyawan sila. Tudluan sila, paano maluwas. Dili man biglaon, that inahinayon, Lord. Di na mo niya makaya without your help. Lord, help us to support mission. But ang among paghangi, Lord, tabangin ni nga mabuhat sa mission. Lord, thank you for saving us. Salamat for the Lord Jesus Christ, nagikan sa langit, inaog sa kalibutan, namatay, gilubong na banhaw, para makaangkon ni kaluwasan. Lord, bless your people tonight as we continue karong yung hapon. Naigsoon, ay ko sa ulo, piyang sa mata. If God telling you igsoon tonight, I believe all of us na atay heart in mission because we are saved. I believe ang Ginoo nagatudlo kami na to nga naagi great blessing when we do mission. Naigsoon, we don't want missionaries to go back, but we want missionaries magdungag tagdagan pang missionary, magduwag tagdagan pag ng mga missionary to go in other places. But how's your heart tonight? Kumusta ba ang imong kasing-kasing karon? Do you have still in love in the Word of God about mission? You are still in love the souls around you, the souls, people around you, so on. We need to do mission. We need to do mission. Yes, we support, but we do what we support. I hope tonight God speak to your heart. God's command us, and the example of all the missionary in the Bible. It is a great blessing na atong masab. Yes, na mga butang na makapaluya, na mga butang na makapaundang sa paghatag og desire para sa misyon. So thank the Lord na ay mission man. It will be reminded nga mga tao sa Thailand, mga tao sa China, mga tao sa Vietnam, mga tao sa Japan, Indonesia, and anywhere. They need the Lord. They need salvation. They need the gospel. You and I is the key to support mission, that many missionaries will come and tell them about the gospel. Like so tonight, please have Pastor, please pray for me. Yan, Panginoon, Pastor, nagkakawala, nagkakaluya ako ang desire sa mga kalag na nagkapadulog sa impyerno. But thank the Lord, Pastor, karong gabi, na-remind ko about mission, about the rich man, inaas sa impyerno ka to, na nag-pray, nag-hangyong, na ang iyang mga pamilya masakyan. Please pray for me, Pastor. God spoke to my heart today. God bless you. God sees your heart. The altar is open. If you want to go to the altar tonight, then come. Ay kahadlok, ay kaunaw. Istoryahan, Ginoo, regarding mission. Istoryahan, Ginoo, regarding with your desire for reaching souls. Balo ko igsoon, walay laing makatabang nimo. Walay laing makatabang sa mua. Ang Ginoo
na nagpadala sa missionary before is the same God na naa sa tuwa karon. People saved because of you. People get saved because of us. Let God use us. Let God use you. That many people will come to Christ. Many people know Christ. Many people accept Christ as their personal Savior. Tonight, I give you a minute to pray, and after this, pag-pag-pag. Father, Heaven, Lord, once again, we pray for tonight for reminding us, Lord, the value of sending missionary and the value of supporting mission. Lord, usahay na agay butang na mawala sa mga huna, na naaday di mission, na aday purpose ka ng giluwas, na aday purpose ka ng gitagaan din mag-eternangan. But Lord, whatever kung saan kapakyasan, pasayluan, pagtuguti, Lord, ikaw mag-glorify, ikaw magamit sa mga mightily, hangtod, Lord, ka sa iyong pagbalik. Lord, help us to love more souls. Help us to have a souls conscious. And every person, people around us, are going to have the same that preached man, and nasa eternal, Lord, wala siya lang hangyo, but ang iyang mga iksuon manuwas. Help us to that kind of desire na asa mo na wala sa eternal, Lord. Thank you for reminding us tonight. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Please, salamat kayo so on tonight.